Mga kapuso, mahigit 300 mga unibersidad at kolehiyo ang pinayagang magtaas ng matrikula at iba pang gastusin ngayong pasukan. Nasa 43 pesos kada unit ang average na itataas ng matrikula. Bukod pa po yan sa iba pang school fees. May report si Mariz Umali. Simula ngayong pasukan, magtataas ang matrikula at iba pang school fees sa mahigit 300 pribadong kolehiyo at universidad matapos itong aprubahan ng Commission on Higher Education o CHED. Sa 304 na mga eskwelahan, 280 o 17% ang magtataas ng tuition, 252 naman o 15% ang magtataas ng miscellaneous fees. Taon-taon kasi, alam naman natin, lahat ng commodities nag-increase. So inaalaw yan, pinapayagan dahil may mga inflation. Sa education, meron din ganun. Doon sila nag-iisip kung paano sila makakagawa o mamaintain yung quality. Ang kanilang increase ay reasonable. It is in accordance with our rules. Aabot sa humigit kumulang 43 pesos and 39 centavos kada unit ang aumento sa matrikula, habang 115 pesos at 58 centavos naman ang aumento sa iba pang school fee. 70% daw ng increase na ito ay mapupunta sa sahod ng mga faculty at non-teaching personnel, 20% para sa modernisasyon ng pasilidad, at 10% para sa return of investment. Inalmahan ito agad ng grupong National Union of Students of the Philippines. Unjustified, unnecessary, at dagdag pahirap talaga sa ating mga estudyante at magulang ang muli na namang pagtataas ng matrikula sa darating na pasukan. Ito ba yung parting gift ni Pangulong Aquino sa mga kabataan na muli na namang mag-increase yung mga bayarin sa ating schools? Di makatarungan na lagi na lang ginagamit na rason yung inflation rate. Sa average na tuition increase na 5%, that's over and beyond the national inflation rate. Samantalang bilyon-bilyon naman yung kinikita nila yearly. Nakakaalarma ng araw ang dropout rate na base sa kanilang datos ay 83%. Kaya sa kada 100 grade 1 student ay 14 lang daw ang nakakapagtapos ng kolehiyo. At kung dati 31 pesos ang average increase, ngayon nasa 40 pesos na. Kaya nananawagan ng NUSP ng tuition moratorium. Ang lagay ngayon, maski yung mga fees para sa pagpapatayo ng building, pagbili ng bagong equipment, ay pinapa-shoulder mismo sa ating mga estudyante. Yung other school fees o miscellaneous fees, yan na yung naging monstrous twin ng tuition eh. Nais din nilang ipabasura ang deregulasyon sa tuition. Sabi ng CHED, may Student Financial Assistance Program naman daw na aabot sa 5.7 billion pesos para suportahan ang mga estudyante sa pag-aaral. Mayroong scholarships, grant in aid at student loans. For the last 2 or 3 years kasi sa commission, dumadagdag ang funds for financial assistance sa estudyante. Pero giit ng NUSP, hindi pa rin daw sapat ang student assistance na ito. Mariz Umali, GMA News.